May mga nagtatanong po at nagpipiim pa sa akin kung ano daw masasabi ko at opinion ko. Kasi nga itong aking channel ay talagang opinion at analysis ang laman nito at balita. Ano po? Tungkol dito sa ngayon ay, ano ba ito, pinalalaki? Issue ba talaga? O dahil ba sa number 1 sa mga survey na senatorial candidate pa ni Pangulong Marcos o ng administrasyon? Ito po ay si Erwin Tulfo, isa sa mga Tulfo. Ngayon po ay naglalabasan sa iba-ibang mga social media platform ang issue na di umano ay pinake or merong kadudadudang dokumento na ginamit si Tulfo nang siya raw ay mag-apply ng American citizen o nagkaroon siya ng passport ng US government. So medyo mabigat yan kasi alam nyo, sa ilalim ng ating saligang batas, isa sa mga requirements para ka maghawak ng posisyon from local to national, lalo na ito senador, dapat 100% Pilipino. Voters registered na Pilipino. May birth certificate na Pilipino. Hindi green card o hindi foreigner or dayuhan. Pero ngayon ay pinag-uusapan dahil nga yung Erwin ay naging Erich Silvestre ba yun? Tulfo. So para daw binago yung pangalan. Iba yung Erich kaysa sa Erwin, di ba? So wala akong karapatan na husgahan ito at saka ipagtanggol ko si Erwin dito at wala rin akong karapatang siya ay banatan o siraan dito. Ang pagtatanggol kung paano maliwanagan ito, dapat manggaling mismo kay Tulfo. Ano nga ba itong isyong ito? Siya ang dapat magliwanag at siya rin na magtanggol sa sarili. Okay? Hindi pwedeng ang magtatanggol dito ay Malacanang o partidong kanyang kinaaniban o kung sino man na mga vlogger or media man. Hindi. Siya mismo ang dapat magpaliwanag kung ano nga ito. Pumutok po itong balitang ito ngayon dahil kung yung magugunita nung ito ay Department of Social Welfare Secretary, DSWD Secretary, hindi siya nakalusot sa Commission on Appointment dahil dito sa isyong ito na dati raw siyang sundalo ng US na na-assign sa Europe. At mukhang inamin ni Tulfo dahil nagkaroon ng executive session doon sa Commission on Appointment ang isyong ito. At hindi na kumbinsi ang mga membro ng CA, komposisyon niya ng Kongreso at ng Senado noong panahong yon, na siya ay Pilipino o siya ay walang problema. Kaya nga hindi nakalusot. At hindi nga po yan muling inendorso. Hindi binigyan muli ng panibagong appointment ng Pangulo kasi may problema ron. Alam niyo, pag ikaw ay na-bypass sa Commission on Appointment, sa kung anong dahilan, i-re-appoint yan ng Pangulo para muling talakayin. Pero hindi na yung ginawa dahil nga mukhang may problema si Erwin dyan. Ay ngayon po, kumandidatong senador. Okay? So, napaniwala niya ang COMELEC na siya ay 100% Pilipino. Okay? At Pilipino naman. Di ba? Parang Tulfo yan. Di ba mga Pilipino ang Tulfo? Pero, doon nga ho sa iba yung pangalan nang siya ay nasa Amerika o iba yung pangalan nung siya ay magkaroon ng Philippine passport kaysa sa kanyang Philippine passport. Kasi Erwin Tulfo. Iba yung Erwin Tulfo kaysa sa Erich Tulfo. Well, masyadong technical. So sabi ko nga, hindi ito batikos, clarification lang, pagsagot lang, ang akin pong opinion at paniniwala dyan, siya yung merong kapabilidad magpaliwanag dito. Kasi hindi naman po masama na talakayin itong isyong ito, wala naman personalan. At kung meron mang personal na issue rito, talagang normal lang po yan sa mga politiko at government official. Lahat ng government official, politiko, appointed o nag-a-apply sa gobyerno, subject for criticism ang isang public official or nag-a-apply bilang public official. Ito congressman na eh. Ngayon, ang tanong, paano naging congressman kung nameke ng dokumento? O ibang issue yun.
So, hindi naman Pilipino ang niloko dito kung totoong nagbago ng pangalan. Yung US government, yung US embassy, parang ganon. Hindi ang Philippine government. So, anong problema ngayon doon? Kung talagang siya'y Pilipino at gumamit ng ibang pangalan para maging American citizen, naging sundalo pa, Amerika na ang may problema dyan. Hindi ang Philippine government. Kasi kung ito ay hindi Pilipino, hindi dapat yan magiging congressman party list. Hindi nga siya nakalusot sa commission and appointment, pero siya ay kinatawan ngayon ng CIS party list. So, legitimate congressman. So, kung congressman ka, Pilipino ka. So, nag-apply kang senador, Pilipino ka. Pero ngayon, ay tinatanong ng iba kung ano itong dokumento na naglabasan. Posible lumabas ito na yon. Posibleng inilabas ito ng mga membro ng CA, Commission on Appointment ng panahong yun, kasi executive session yan eh. Wala nakakaalam yan. Ang mga dokumento dyan at usapan hindi dapat lumalabas. Ay ito mga congressman, ay yung iba dyan, member, o sino ngayon naglabas nito? Ayan ang problema. Okay? Yun ang mabigat. At ito na yung isa pang main issue rito. Ginagawa ba nila ito kay Tulfo dahil number 1 sa survey? Dahil kung tutuusin sa mga survey sa nakaraang mga political exercise, ang top 3 hindi na nawawala yan eh. Nananalo talaga. Yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, hindi na nga nawawala yan. Nakakasama talaga yun sa top 12 pagdating ng eleksyon. Ay lalo na ito top 1, nangunguna. Abay malaki talagang posibilidad na maging senador. Ay kaya ba siya binabato? Kaya ba siya inuuga? Kaya ba sinisilip ang kanyang citizenship? Dahil number 1 sa mga survey? Pangalawa, dahil ba siya ay kandidato ng administrasyon? Kung sino man ang nasa likod nito, baka anti-Marcos. Kung sino man ang nasa likod nito, baka hindi naniniwala sa mga kandidato ni Pangulong Marcos. Yan lang ho yung ating sapantaha. Pero ako, tulad ng sinabi ko, ulitin ko, wala akong karapatan siraan si Tulfo or sabihin kong mali si Tulfo. Wala rin akong karapatang ipagtanggol ko. Ang aking sinasabi rito, siya mismo ang magpaliwanag. Congressman Erwin Tulfo, ikaw mismo ang magpaliwanag dito. Sagutin mo itong isyong ito. Kasi pag hindi mo sinagot ito, lalala ito. Lalo na ngayon, ilang linggo na lang o buwan na lang, kampanya na. February 11 ang official na kampanya. 3 buwan ang kampanya ng mga senator at national candidate. Di ba? So, dahil ngayon ay nagsisimula na po ang mainit na politika, aba ay paliwanag yan. Kasi kahit pa paano, baka makasira sa'yo pag hindi mo pinaliwanag. Pag dinedma mo ito, baka maniwala yung iba, abe, ikaw wawa ka. Kung may paliwanag mo ito at ma-justify mo mabuti, dahan-dahan mamamatay ang isong yan. Ang tanong ay, yun ba yun? Pinake mo ba talaga ang pangalan mo para makakuha ka ng citizenship o pasaporte ng Estados Unidos? Dahil hindi ka na makakakuha ng passport ng Amerika kung hindi ka kinilalang ikaw ay American citizen. Ay kung iba yung pangalan mo doon kasi sa Pilipino ka, abay ibang issue yan. May problema ka sa embassy at sa US government, hindi sa Pilipinas. Ayun, okay? So, ayan ho. At least sana po ay nakontento kayo sa aking paliwanag explanation dito dahil ako ay hindi spokesman ng mga sumisira sa kanya o nagtatapik tungkol sa kanyang issue. Hindi rin ako spokesman ng mga Tulfo. Kaya nga sabi ko, siya ang dapat magpaliwanag. Pero lehitimong issue ito, hindi dapat ibaliwala. Dapat harapin ni Congressman Erwin Tulfo. Di ba? Okay? Ano po niyo masasabi? Please like and share. Mga punto kung anong dahilan kung bakit pinag-usapan, na ipaliwanag ko na. Paki-like at share nyo para makarating sa maraming Pilipino sa buong mundo, lalo na ang mga butanting Pilipino. Baka magkamali, o baka suportahan, o dapat sumuporta, o dapat suportahan nila si Tulfo. Yan lang po yan.